Good morning po. A blessed morningan po kaya katamangan. So, sabi po king song, give thanks to the Lord, our God and King, for His love endures forever. Not only by praising God or king pamagsimbaw, we can thank God in a lot of ways. So, one of our missions as Christians is ipabalo ding amano na King World. So, one of our mission is sabihan tayo King World na in Gino, forever yung faithful. In Gino, forever yung strong. In Gino, lagi tayong kayabe. In Gino, uyay anggangga. So, agkatanda kayo nga pong talakad para sabi-sabi tayo pong ipagkalob in best worship na worthy and nararapat para King Gino. Give thanks to
throughout our life, God has always been faithful. Magmula pa anyang alita pamibait, makaplano na yung lifetime. And rest assured that because God is faithful, at ikang kayantabeking life, makatalan niya gamat keka from beginning until the end. And nakalakwan, God's goodness is always there and never yang mawala. Kahit na sometimes makagawa ta mong alima kaayon kimburina, yet yung goodness na pa rin yung mag-prevail and nakatamo paboran. So now let's continue praising the Lord and sing our next song, Goodness of God. Your goodness
the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Tunay nga po, Panginoon, lagi naming aawitin ang iyong kabutihan. Sapagkat ito ang nararapat at matuwid. Kagaya, Panginoon Diyos, ng aming puso ngayon na sabik sa iyong presensya, Panginoon. Kung paano, Panginoong Diyos, patuloy mo kaming pinangungunahan. Patuloy mo kami, Panginoon Diyos, binibigyan ng lagi ng pangalawang pagkakataon upang masigit naming maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Lord God, sa sandaling ito, ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan at patuloy na sinisiyasat ang aming puso't isipan. Panginoon Diyos, kung mayroon mang nakapaloob dito ng maaring hindi ka nais na damdamin, Panginoon Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan aming itong itinataboy. Upang sa sandaling ito, samantalang kami ay humaharap sa iyo, Panginoon Diyos, ay isang malinis na puso't isipan ang aming iyaharap sa iyo upang mas lalo naming maranasan ang iyong banal na presensya at ang iyong patnubay sa amin. O aming Ama mapagpalang Diyos, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo upang sa aming dalangin, sa aming sama-samang panalangin, pagdulog at paglapit sa iyo, manatili mo kaming samahan, at manatili mong pakinggan ang bawat sigaw ng aming mga puso. Sila, Panginoon Diyos, na narito. Sila, Panginoon Diyos, na nasa kanilang tahanan, nasa ibang bansa, sama-sama sa isang diwa at isang espiritu, upang kami, Panginoon Diyos, ay sama-samang dumulog sa iyo, upang ilapit ang mga panalangin na umaasa, Panginoon Diyos, na iyong ipagkakaloob dahil sa masagana mong biyayang patuloy na pinagkakaloob at binubuhos sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, marahil may mga damdaming hindi naaayon sa iyo, Panginoon Diyos, sa sandaling ito. Dahil sa mga karanasan, dahil sa iba't ibang sitwasyon, Panginoon Diyos, na nangyari sa aming buhay. At patuloy po kami, Panginoon Diyos, na lumalapit sa iyo upang bigyan mo kami ng isang mapayapang puso samantalang kami lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba para sa aming mga mahal sa buhay na walang ibang hangarin, Panginoon Diyos, kundi magkaroon ng isang mapayapa, ligtas at masaganang buhay. Pero minsan, Panginoon Diyos, may mga pagkakataong nagdala sa amin ng kalungkutan, ligalig, o iba't ibang damdamin dahil sa karanasan, Panginoon Diyos,
na siya, Panginoon Diyos, ay mayroong mahal sa buhay na may karamdaman sa kanilang katawan. Na mayroong damdamin, Panginoon Diyos, na nagbibigay ng kaguluhan at kalituhan. Panginoon Diyos, igawad mo po ang iyong presensya sa amin. Iabot po ninyo, Panginoon Diyos, ang iyong mapagpalang kamay upang ipagkaloob sa Kanya, Panginoon Diyos, ang Kanyang kahilingan, lalong higit, Panginoon Diyos, sa Kanyang mahal sa buhay na mayroong karamdaman. Ipagkaloob mo po ang kagalingan, Panginoon Diyos. Ipagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang pagpapala mo sa Kanya na nagse-celebrate ng Kanyang kaarawan. At ipagkaloob mo rin higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang desire ng Kanyang puso. At sa bawat isa na narito, sa bawat isa na nasa kanilang tahanan at nasa ibang bansa sa isang layunin, Panginoon Diyos, pakinggan mo po ang kanilang mga panalangin para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon Diyos, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At kagaya po, Panginoon Diyos, ng aming pananambahan ngayon, nakahanda po kami sa mga pagpapalang inyong ibubuhos sa amin. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, itong iglesia na inyong itinayo. Patuloy mo pong pagpalain ang kanyang ministry. Ang bawat activities, Panginoon Diyos, na itinakda ay magdulot nawa sa inyo, Panginoon, ng isang papuri at pasasalamat. Kasama po namin inilalapit sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming bansa. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, sila na nakaupo at mga leaders na inyong pinili upang pangunahan ang bansang ito, kasama, Panginoon Diyos, ng mga barangay levels, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aming community, ang aming barangay. Ingatan mo po at pagpalain, Panginoon Diyos, sila na nakatira dito at manatili ang kapayapaan at pagmamahalan. Dalangin ko rin higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang aming pananambahan sa sandaling ito. Samahan mo kami, akapin mo kami, Panginoon Diyos, ng inyong banal na Espiritu upang higit sa lahat, Panginoon, ay maranasan namin ang iyong banal na presensya samantalang kami nananambahan. At ang lahat ng ito ay aming inihiling at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Friend.
Bibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Taptan mo po yung kakatampamanay. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon Diyos, upang ihandog ang kapahayagan ng aming pasasalamat at papuri sa iyo. Hinihiling ko po, Panginoon Diyos, na higit mo pong pagpalain ang mga handog na ito upang gamitin sa lalong ikaunlad at ikapapahayag ng inyong kabutihan. At sila na nagkaloob nito, Panginoon, patuloy mo pong ibuhos naman ng masaganang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.
Manalangin tayo po. Kids, let's pray. Ginoo, thank you po for this day. Thank you po karening anak Kareni. And please watch over them and keep them always safe. And bless their families and friends. And guide them na dagol pong ating takot kaya kayo. Inipin ka na akong panalangin kay Lagyo ng Jesus. Amen. Bukulatan tala po rin kaya katamong Biblia, may yakit kayong Lucas, chapter 1, 68 hanggang pong 79. Ana po ning mababasa, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, mula sa lipi ni David sa kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin, ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, at tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. At ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. May panuwanan tamo po, King Ama ng Mebasa. Thank you.
Si Bayo po, Maya Payabak po, good morning. Mag-celebrate mo pong second Sunday of Advent. So, in Christian calendar, ini po yung kaduang Domingo na ning pamanaya. So, ibig sabihin, malapit na mo yung celebration na sukat tamong panayin. Pero, ini pong second Advent is the second coming of Jesus. Ini po yung kakatamo pong sukat lawan. Pero, bagamat makanyan man, ini pong kakatamong teksto magsalitaya tungkol king karanasan. Na po? So, ikakatamo pong ang ating pong pagbubulayan sa week 2 ng pangalawang linggo ng ating celebration of the Advent is Passion. So, yun po yung sa General Board of Discipleship na ang kanyang gustong dalhin sa atin at ma-inculcate sa ating puso't isipan is yung ating passion for Christ. Kaya, sa sandali pong ito, ang teksto po na ating pinagkuhanan ay sa Luke chapter 1 verse 68 hanggang 79. Ang teksto pong ito ay tinawag na the Benedictus. So, ano po yung Benedictus? Sa ibig sabihin po ng Benedictus is it's a hymn of praise and prophecy that Zechariah, the father of John the Baptist, sang after the birth of his son. So, ito po ay ang nilalaman ng inawit ni Zechariah pagkatapos ipanganak ang kanilang anak na si John, na tinawag na John the Baptist. So sa madalit salita, sa storya po, alam po naman po natin ang Christmas story, before the birth of Jesus, mayroong pong mag-asawa, ang pangalan ay Zechariah and Elizabeth. Wala silang anak, si Zechariah ay isang priest. At nang sila ay nasa templo, nagbunutan sila kung sino mag-offer doon sa lugar na kung saan, na lugar ng dalanginan, ay nabunot ang pangalan ni Zechariah at pumunta siya doon sa Holy of Holies at nag-offer siya at bumaba ang isang anghel, Angel Gabriel, the messenger of God, the herald. Kinwento niya na magkakaroon ng anak itong si Elizabeth. Natawa si Zechariah sapagkat matanda na sila. Same story during the time of Abraham. Ano po? Pero sabi ng Panginoon sa storya, hindi ka makakapagsalita hanggat hindi mangyayari ang lahat ng ito. So may pipiya Zacarias. Kaya, noong pinanganak na si John the Baptist, bigla siyang nagsalita. At nung nagsalita siya, ang lumabas sa kanyang bibig is a hymn of praise and prophecy. Kaya, ang sabi nga dyan, Benedictus, the canticle received its name from its first word in Latin, Benedictus Dominus Deus Israel. So, ibig sabihin, Blessed be the Lord of Israel. Yung unang lumabas sa bibig ni Zechariah is Benedictus Dominus Deus Israel. Imagine nyo po, maaring mababanggit din natin nito kung sa atin mangyayari ang himalang nangyari sa buhay ng mag-asawang si Zechariah and Elizabeth. Kaya, ang pagbubulayin po natin ay pinamagatan po nating the message of the Benedictus. Ano po? Kaya dito po, sabi diyan sa Luke chapter 1 verse 68 to 79,
Ang future po ng awit, the future of the Song of Zechariah, offering ideas about the importance of pausing to reflect on where we are. As we celebrate the second Sunday of Advent, our text invites us to pause sa mga iba't ibang mga nangyayari sa mundo. To pause sa iba't ibang maaring toxic na pumasok sa ating mga isipan. To pause, magpahinga muna upang magbulay kung nasaan tayo ngayon. Ano yung ating kalagayan? Saan tayo galing? At ano nga ba ang direksyon ng Diyos sa atin papunta sa hinaharap? Madalas ang ating focus, kasama po ako doon, madalas po ang focus natin is how to survive or sometimes kung paano tayo umunlad sa buhay, kung paano natin matatapos yung mga trabaho. Bakit ang paanyaya ngayon ng ating pagbubulay-bulay is nakuha natin habang ikaw ay nakaupo. Ikaw na nasa tahanan ngayon, na nasa ibang bansa, ito ang layunin ng ating teksto. Pausing to reflect. Magbulay po tayo kung nasaan na tayo ngayon. Baka madami tayong toxic na nalanghap mula sa labas, mula sa ating mga kapitbahay, nagtapon ng basura sa harapan natin. Yung aso niya na dumumisay. Mga iba't ibang mga karanasan na nagdulot sa atin ng masasabi nating toxic sa buhay. Pero this time, our message inviting us to reflect on where we are. Kumustaya po yung kaladwa mo ng John Wesley? How is your soul today? Na po. So, saan ka ba galing? Saan ka nag-start? At ang pangatlo, sabi niya, saan ba yung direction natin sa buhay? Before we share the blessing of Jesus with others, tayo muna ang focus sa atin ngayon. Let us focus on ourselves, not yung katabi mo, but for ourselves. Himpa mo po sarili tamo. Kasi iniingnikit ng Zechariah. Anyang panahon na sinabi na ng Ginoo, Mika anak ni Elizabeth, bisang manwala. Makanano ko nga patunayan na malyari niya, narugo king Anghel Gabriel, o nung makanyan. Mamo nga patunayan na malyari yan, ka makapagsalita hanggat mangyari ing sinabi na ning Diyos King Piemo. Kaya po, ang message po ng Second Sunday of Advent is peace. Yung nakaraan, dinadala po natin yung message of joy. The message of peace. Sa totoo lang po, napakahirap po ng isang tao na makapagdesisyon ng tama kung hindi siya at peace. Potang masaya ka, sabi ko nga po, ulit-ulit lamo po, Denny, paalala ko po kaya kayo, kayo po agad magdesisyon po, tang sobra kayo saya. Exaggerated yung pwede yung maging desisyon. Kayo rin magdesisyon, potang sobra na ko mang kalungkot. Napapansin nyo po bakit may mga adjustments sa mga policy, sa mga batas. Maaring noong panahong iyon ay nadesisyonan nila yon sa paraang nasoon sila sa sitwasyong hindi na angkop sa ating panahon. Kaya,
kailangan natin ng kapayapaan. Kaya dito po, the Benedictus concludes with a vision of peace where Jesus guides our feet into the path of peace. Kailan po nawawala ang kapayapaan sa tao? Ano po? Nano po yung antonyms o kabaligtaranan ng peace? Kaligaligan. Anxiety. Ano po? Pagkatsuya ito, absent yung peace. At napakahirap po sa atin na mamuhay ng tama kapag wala tayo doon sa panahon ng kapayapaan. Tandaan po natin, ang sabi nga ng isang mangangaral, peace is not the absence of war. It is the presence of God. Ano po? Kaya, sabi po dyan, this peace is personal transformation and a broader promise of God's kingdom. Napakalawak pala ng message ng Second Sunday of Advent. Hindi lang siya passion for our faith, but the message of Benedictus, which is the peace of God through Christ Jesus. Una po, sa ating pong text, for us to experience this peace, una, paano natin tinitingnan ang katapatan ng Diyos? Kakanta tayo po mo ini. Binakaping tapat. Tabo na Nano yung message na net? What is the message of God's faithfulness for us? Ang sabi po dito, pagdating in general term, pag sinabi natin God's faithfulness is foundational concept in Christian faith. It speaks to God unwavering commitment to His promises and His people. Inaanyayahan tayo ng ating pagbubulay ngayon, tingnan natin ang katapatan ng Diyos kung paano nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamagitan ng isang hindi nagmamaliw na pangako na gagawin niya at gagawin niya sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya dito po, yung faithfulness ng Diyos, it's about redemption and salvation. Redemption and salvation, dalawa pong bagay yan. Kaya nga, kahit minsan naririnig na natin, paulit-ulit na nating naririnig ng mga bagay, repetition po is part of the concept of God for us to manifest His presence. Ano po? Pag sinabi natin ito, yung redemption and salvation, ito po yung katapatan ng Diyos sa tao. Paano po siya naging tapat? Alam mo ninyo, ako pinagbubulayan ko ito, yung, ewan ko, nabanggit ko na ito, yung dindam kaya po ini kang manaral ni Pastor Nathaniel Canlas. O nung kaugali kaya mo yung Diyos, makandi tayo po. Nung lagay na yung sulod na yung sapat, pamatenda na ko nga gawa na ako nga parting tao. Ba, pwede na wari, itamo po tangalan ng silbing meto nga bagay. Jack mo na yan. Salita ng bayo. Sige, paborin mo nung may impyerno rin. Gawa na ako nga parting tao. Baka nita, gawa na ng ginuita pwede. Kaya nga niyang bumaba yung bagong Israel sa lupa. Pero dahil tapat ng Diyos, dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang katapatan niya, gusto niya tayong dalhin mula sa kapahamakan tungo sa isang buhay na ganap. Ayaw niya ang lahat ay mapahamak at ang Biblia ay nagsasalita nito. Pansinin po natin yung salitang redemption.
Naalala ko din nung nag-Bible study kami nung Huwebes sa mga parents sa school. Inulit ko po yung salitang, menyang lana ka. Nga ako na eh. Menyang lana kayo po ako. May kibat la. Opo, Mary mata na la. Ako na eh. Dengaliwa po. Nino na po yung Mary mata sinang lakit. Ingneto nga yung bagay na sinangla mo, habang nandun siya sa pinagsanglaan mo at hindi mo siya natutubos, hindi mo siya pag-aari. At dahil hindi mo siya pag-aari, kapag dumating ang takdang panahon na ang nakasangla mo ay narimata na, forever nang hindi sa'yo. Manwala kayo po kanta. Ban kanita, maganap itang magbalik yake ka, inggawan mo at busan me. Kailangan mo at busan kasi makasanglaya. Mahigit ng 5 banwa ing milabas. So, mahaba ng panahon ang nakalipas. Ang Israel ay nandoon sa pagkakasangla, doon sa kanilang pagiging alipin ng kasalanan. Kasama tayo doon. Tayo ay nakasangla. Ang ating kaluluwa ay nakasangla sa impyerno na maaaring darating ang panahong itinakda sa atin. At kapag umabot na yung maturity date natin at matapos na yung buhay natin, ang mangyayari sa atin, hindi na natin maisasalba yung buhay natin, yung kaluluwa natin, at mapupunta na sa impyerno dahil nakasangla tayo sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero dahil tapat ang Diyos, ayaw niyang lahat tayo'y mapahamak, ayaw niya ang bawat isa'y mapahamak sa atin. Ang ginawa ng Diyos ay tutubusin tayo. Napakabuti ng Diyos. Upang mawala tayo doon sa kaligaligan ng buhay kung saan tayo pupunta, ang kabutihan ng Diyos ang siyang nangibabaw upang ang bawat isa sa atin na nakasangla sa tiyak na kapahamakan doon sa pangwalang hanggang kaparusahan. Sabi ko nga, kahit ang impyerno ka rin, potangin mo na bateng sakit, bisa na kang magpakamate. Pwede. Kasi mete na ka, magpakamate ka pa. Bumakanyan. Pero nagawa ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Kaya nga ang salitang redemption, ang sabi ni Zechariah, kaya siya umawit sa Panginoon dahil siya mismo ay naranasan niya yung redempting power of God, redempting grace of God. Ikaw at ako ay kanyang tinubos. Hindi ka na ngayon hindi ka na ngayon nakasangla sa impyerno. Ikaw ay niligtas na doon sa tiyak na kapahamakan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang kanyang sinabi. Sabi niya, purihin ang Panginoong Diyos na Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Yun po yung katapatan ng Diyos. Nanatili yung katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat mga tao. Ayaw niyang ang lahat, sabi niya, ayaw niyang lahat ay mapahamak. Kaya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak ay kanyang sinugo upang siya mismo ang tutubos sa atin. Kaya nga, masaya tayong magdalit. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. Di po ba? Tumula ka. Mipayapa ka, kapatid, sapagkat ikaw ay tinubos. Tinubos ka ng Diyos.
Kaya dito po, hindi lang po tinatawag nating pagtubos. Ang katapatan ng Diyos is not only redemption, but deliverance. Pag sinabi pong deliverance, aalisin ka dun sa dati mong buhay patungo sa bagong buhay. Yung mga stronghold. Alam niyo po ba yung tinatawag nating may buringgawan pero agagawa me. Balo mong maliya pero balik-balikan me. Ang tawag doon, stronghold. Pero ang sabi dito ng Biblia, palalayain. Sabi dun sa kanila, sabi ni Zechariah, palalayain. Mo pikakunuan kapatading lumapit tamo king Ginoo. Buklat tayin kay katamong puso ban kanita, palayaan na katamo na anuman ng stronghold, tatalan kay katamo. There's a possibility that ang stronghold sa rin, mualaking puso tamo. Detang potang ating kang muaking kaya kang puso, magmanifest laking kaya kang aksyon. Po mga yan? Kapag mayroon kang galit, magmanifest yan sa action mo. Uling magmanifest sa king action mo, at lulwal la king asbok mo. Anyami kakasala ka. Stronghold siya po ito. Ang sabi ng Panginoon, I will deliver you. And kasama din sa, but deliver us from evil. And possibly, deng stronghold sa mo, lang masanting akagawian. Ano po? Detang masanting akagawian, itang pantunan me, pero, may buri, pero pantunan me. Nanuya po itang hamo kanya na, may buri, pero pantunan me. Dakala po din. Ikayo pong makibalo ating ginawa niya, this is time to reflect on ourselves personally. Hindi lang nagliligtas ang Diyos, hindi lang tinutubos ng Diyos ang tao at pagkatapos okay na. Sinasamahan tayo ng Diyos upang dalhin tayo sa isang buhay. Ang sabi diyan, the horn of salvation symbolizes strength and victory. Reflect on how Jesus, the descendant of David, fulfill this prophecy and bring salvation from sin and spiritual enemies. So kapatid, yun ang isang message ng Benedictus. Redemption and salvation. At ang pangatlo, sabi dito, fulfillment of promises. Potang dakala po rin biyasang mga akong tao. Nino na po yung mga ako kaya kayo. Magbalik ko po tabayaran ke. Oreta po rin pangakong, pangako na po reta. Reta rin pangakong madalas. Darandaman tam. Deng promises po. Kareng maglolo, atin mo naman promises. Paliya po itang kanta ng Atsing Ruseng. Kaya po tayo nilagyo Ruseng kayo eh. O watsi kong Ruseng nga na, pamatulanda ka. Nga na, tungi ko ring batuin, pakuwintas ko. Ano kaya imposible, promise la po dito. Bangalang king bulan nga na, gawan king corona nga na. Darandaman niya pingkatang ito. Pero, dening promises po, mayap la po sasabihan din. Pero the question is, potang may ganap la po rin pangako, ating fulfillment. Once na ang pinangako sa iyo ay nangyari, magiging fulfillment
sa atin ngayon. Kaya, ito po yung fulfillment of promises. Ang sabi ng teksto, ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niyang kahahabagan ng ating mga ninuno at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Kayo po bibiliking pangako na ng Diyos. Atin kayo pong, naano yung memory verse mo? Naano yung kang life verse? Tintamo nga na, lalo na itamong Methodist. Sisipit tayo, sasabit tayo pa karang katamong ding-ding. Hopefully, yan pray, tintamo pong life verse. At ang life verse na iyon, ang siyang revelation ng Diyos sa atin na doon tayo hahawak. Huwag tayong bibitaw. Sapagkat sa mga Israelites at sa ating panahon, kahit na imposible sa lahat, imposible sa mga tao, ay ginawang posible ng Diyos dahil kapag nangako ang Diyos, mangyayari. Mangyayari po ang pangako ng Diyos. So, yun po yung nabanggit sa verse 70 to 72. At ang propesiya ay nangyari. Kaya sabi po rito, Zechariah acknowledges that God's promises through the prophets are being fulfilled. This reinforces our faith in God's faithfulness and His timing. Pag po sinabing prophecy is not only parang fortune teller. Hindi po gano'n ang prophecy. Pag sinabing prophecy, message of God. Yung message ng Diyos, yung mensahe ng Diyos sa iyo, mensahe ng Diyos sa akin, mangyayari. Yun po yung tinatawag na prophecy, fulfillment of prophecy. Kung meron message ang Diyos sa atin, asahan natin na mangyayari iyon sa ating buhay. Nganapin, kamu bibili. Manatili ka. Ano po? Kaya, eto ngayon, ang pangalawang message ng Benedictus, the message of Benedictus is preparing the way. Dito po, ang sabi dito, yung pagsilang ni John, preparing the people for the Messiah. Inihahanda ni John ang lalakaran ng Messiah, which is Jesus Christ, Christus, Anointed One, is the Messiah. At sa kanyang pagdating, ang sabi ng kapahayagan sa kanya ng Diyos nung siya'y umawit, this is chanting niya po ini. Alayan definite note, definite tone. Pero si Zechariah as priest, siya'y umawit. Ang sabi niya sa verse 76-77, ikaw anak ko ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang hihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Inihahanda po yan. Inihanda po yan ni John. Kaya dito po, sabi diyan, how to prepare our spiritual, yung preparation natin is spiritual preparation. Spiritual preparation, kumusta po yung kakatamong yung ating puso, yung ating pagkatao sa ating Diyos habang tayo ay nakaupo dyan. Tinabang may nipken. Pag may nip ka, normal ka kasi potang makabane talaga isasabihan. Pero kapag ating kang passion, manaya kang revelation. Ano ba yan? Manaya kang revelation. At kapag manaya kang revelation, that is spiritual preparation. So,
Paano po mangyayari yan? Ang sabi diyan, turning our heart to God. Turning our hearts to God. Yung ating pagkatao, i-focus natin sa Diyos. Yung pag-upo mo dyan, gawin mong special. Ing pangalukulok mo ken kapatid, kingke kang lukulukan, gawin mo yung special. Bah, makanano yan pong maging special. Maging yung special kasi metong yung kasabi mo. Metong yung focus mo. Kani tayo po maging special. Nakalupa ng special go to dinan niya ang ebon. Special ni. Pero kaya katamo po, yung special is your presence and the presence of God. Turn your heart to God. May po, gawin mo yung special, make it special because the Lord God is here. Ano po? Kaya, ito po yung spiritual preparation. Gawin natin special ang sandaling ito sapagkat sinasamahan natin ang Diyos at sinasamahan tayo ng Diyos. At kapag ginawa natin special po yan, ang sabi dito, mapagmahal at mahabagin ng Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. At pag nangyari yun, sabi dito, guiding us upang dalhin tayo sa kapayapaang inaasahan natin. Nung Sunday, nano po sinabi tamo niyang Sunday, ketang ninuman kaya kayo ing magnasang magkabye, tapat, sana ketang litany na kaya katang worship. Ne po. Nano po sabihin tamo ka rin, manyad kang tawad king Ginoo, mangumpisal ka, so makapyak kayo, manalangin kayo, manyad kang tawad king Diyos, abe-abe tamong manalangin kay ba't bigla na mo magsalita yung pastor, uli na ning grasya na ning Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos kayo naligtas, kayo'y pinatawad sa mga kasalanan. Ano po sasagot natin? Salamat sa Panginoon. Uli na nita, sabi na, magkabiye kayong mitmong kapayapan, king balang metong at metong. Ing kapayapan, manatili kayo, at kaya kan timurin nayo. Ipasa yung kapayapan. What is the meaning of peace? Ing kapayapan, kapatid, reconciliation with God and reconciliation with each other. Kapiran man tayo po akamtan ing tunay kapayapan nung alatamong forgiveness, nung alatamong kung wala tayong tinatawag nating pagpapatawad sa nararanasan natin sa Diyos at pagpapatawad natin sa isa't isa. And that is the deliverance of God sa ating buhay. Kaya palayain natin ang ating sarili. Palayain natin ang ating sarili towards peace. So, yun po yung layunin ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, ulitin po yung text, sabi dito, tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa dilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Aalisin tayo sa yung nasa kadiliman, nasa lilim ng kamatayan at dadalhin tayo sa buhay na punong-puno ng kapayapaan. Makasadya na kayo pong magkabiye, mangat muking kapayapaan. Kaya, ano po ngayon ang gagawin natin? Sa second Sunday of Advent, ang sabi diyan, sa ating pagbubulay, yung ating application, muli tamo, dalang tayo po ini. First, dito pong message sa sinabi natin, reflecting on God's faithfulness sa buhay natin. Gaano ba katapat ang Diyos sa buhay natin? Consider personal experience of God's presence. Pangalawa, preparing our hearts, surrender to God's will. Pag sinabing surrender to God's will, madalit salita, kalingwan ming sarili mo, pasanan ming krus,
at tuki kayo kanak. Tuki kayo. Ibig sabihin, kalimutan natin yung sarili nating desire. Mga niniyaan po kasimple. Timoya ako. Panay kayo banggitan uling talagang ating ko sakit eh. Timoya ating ko sakit, ating kong nanine, sugar, dadaloy. Mas mata si sugar ko. Kailangan ko pong ating lako. Hanggang buri keng buri. Timo na bengi, mag-celebrate la ding Vincent, birthday na. So, mag-request lang mag-sam gipsel. Kaburi talaga mga sam gipsel bengi. Mamangan laka rin. Baloy po nang gawa ko, may koko. Ko linawe. Kumengan. Kay ba't anyang mangan ko, metong agiling pizza pie, kasi bengi na eh. Masakit, mabayad, mabahit po. Masakit bagya ita. Pero kailangan mong gawan for your health. Wari makanyan niya naman yung kasalpantayanan. Hanggang buri mo yung gagawan, uling nga beneficial. Uling nga ka mag-benefits. Uling nga ka makinabang. Kailangan mo yung gulutan. Kailangan mo yung gulutan ni sarili mo. Hanggang buri mo yung buri. Buri kong buring makanini. Buri kong buri ini. Pero uli na ning Ginoo. Surrendering God's will, tatalikuran mo yon upang ang kalooban ng Panginoon ang siyang mangingibabaw sa ating pananampalataya, sa ating buhay. And ano po yung application? Sharing the message. Inspire others with God's promises. Wapi naman, nung keka mismo, questionable la. Kung sa'yo mismo ay napakalaking question ng promise ng Diyos, paano mo ma-inspire yung iba? Anong gagawin natin? Manatili tayong magtitiwala sa pangako ng Diyos na Kanyang ginawa. Mahigit 2,000 taon na yung nakalilipas at gagawin niya sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating pamilya, sa ating tahanan at sa ating community. Ano po? This is the message of Benedictus. Maya payabak po kaya katamungan. Peace on earth and mercy among
lahat ay tumayo. And let us feel the presence of God. Sabi nga kanina, gawin natin special ang day na ito. Gawin natin great ang oras na ito sapagkat ang great God ay kasama natin. Alam niya ang laman ng ating puso at isip. Wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Kaya ang kailangan natin ay maging tapat tayo sa Kanyang banal na harapan samantalang tayo ay narito at nananalangin. Dakilang Diyos, pinanggagalingan ng buhay. Ipinanganak ka, Panginoon Diyos, kagaya ng aming inawit. You are born to give us a second birth. You are born to give us a new life. At habang inihahanda namin ang aming sarili, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, nanatili kang tapat sa amin, Panginoon Diyos, at mananatili ito sa aming buhay. Kung kaya, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat kahit sa pinakamaliit na bagay na tingin mo sa amin. Ngunit dahil sa iyong pagmamahal, maging ang darling of heaven, maging ang iyong bugtong na anak ay inyong ipinagkaloob sa amin. Kapahayagan, Panginoon Diyos, ng iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, samantalang kami nakapikit na kayukot na nanalangin sa aming tahanan, sa kanilang bahay, sa kanilang trabaho, o saan man sila nasa sulok ng mundo sa ibang bansa. Tulungan mo po kaming mag-reflect, magbulay, Panginoon Diyos, sa iyong katapatan sa amin. Na kahit may mga naghagawa kaming hindi karapat-dapat sa iyong paningin, may mga nasasabi kami, Panginoon Diyos, na hindi karapat-dapat marinig. May mga nagagawa kami, Panginoon Diyos, na nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Narito ka pa rin sa amin. Tinatawag kami sa aming pangalan. Kumakatok ka sa pintuan ng aming mga puso upang buksan namin ito. Sasamahan mo kami sa buhay na isang naligtas. Buhay na pinalaya, buhay na pinabanal, at buhay na pinatawad. Ganito, Panginoon Diyos, ang dadalhin namin sa aming buhay, saan man dalhin ng mga paa itong katawang ito. At upang sa aming sama-samang pananalangin, ay manatili mong pakinggan ang bawat tinig, ang bawat kahilingan, at nagkakaisa kami sa isang diwat panalangin at pananampalataya. Dahil dito, Panginoon Diyos, nilalapit ko po sila na umiingi ng iyong awa sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mahal sa buhay. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, na may lugod ang kanyang tinig. At iabot po ninyo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay upang ipagkaloob ang kanyang kahilingan, Panginoon. At sama-sama din kami, Panginoon Diyos, na dumadalangin sa iyo sa kalagayan ni Apong Seni Samson na nasa ospital. Lord, iabot po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa kanyang kalagayan at
Inihiling namin, Panginoon Diyos, sa iyo ang kagalingan na kailangan. I-bless mo po siya at ang kanyang buong pamilya. Lahat ng gastusin at iba't iba pang mga kinakaharap, Panginoon. Mag-provide ka po para sa kanila. Ganyan, Panginoon Diyos, ang nais naming hawakang pangako sapagkat hindi ka nagkakamali sa lahat ng iyong pinapahintulot. Kaya, Panginoon Diyos, sa aming pagsama-sama, ingatan mo po ang bawat isa. Tanggapin mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang pasasalamat. Tanggapin mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang pananambahan sa sandaling ito upang sa aming pansamantalang paghihiwalay, maibahagi namin ang katapatan mo sa amin. Magbigay kami ng inspirasyon sa mga taong nakakasama namin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa aming pagse-celebrate, paghahanda sa iyong pagsilang at sa iyong muling pagbabalik. Ang iyong katapatan, ang iyong pagliligtas, ang iyong sanctifying grace, buhay na nagpapabanal, ang siyang sa aming lahat upang mamuhay kami, Panginoon Diyos, higit sa lahat ng naaayon sa inyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Come desire of Rise the woman's conquering seed, bruising as the serpent's head. Now this way thy saving God, ruined nature now restored. Now in mystic union joined, thine force and ours to thine. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Ngayon nating tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na pinanggagalingan at lumikha ng buhay, ang pagliligtas, pagpapatawad at higit sa lahat, ang patnubay ng banal na Espiritu para sa isang buhay na banal, buhay na nagtitiwala at buhay na binabago araw-araw. Ang siyang sumaating lahat, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.